Isishare ko nga lang itong itinerary namin sa may Baguio na kung saan halos lahat ay walking distance lang. Di gaya ng mahal mo, pilit lumalayo sa'yo. Chares! Hindi mo kailangang gumastos ng malaki dahil halos karamihan ang entrance fee ay walang bayad. Pero bakit ganun? Sa mahal mo, ginastusan mo na ng malaki, hindi ko pa rin pinili. Chares! Pinuntahan nga namin ang Camp Chanhae, Mines View, Ride Park, na kung saan ay magkatabi lang sila ng ride pan. At sa pagtawid mo naman ng daan ay makikita mo na yung The Mansion. Walking distance lang din pala mula sa The Mansion itong ating botanical garden. Igorot-Stone Kingdom, Bell Church, na walking distance lang sila ng Valley of Colors at saka ng Strawberry Farm. At sinubukan na rin din namin na mag-biking sa Burnham Park at kumain at gumala sa kanilang night market. Hi mga kapalangga, sa video na ito, ako inyong ulit samahan, sabay-sabay nating i-rate at alamin kung ito ba ay worth it. Disclaimer lang po, ito ay base lamang sa akin. Tandaan ay iba't iba tayo ng pananaw. Marahil sa akin ay hindi maganda, sa iyo ay maganda. Maari ding hindi worth it sa iyo, pero para sa akin, yun ang the best. Unahin nga natin sa ating listahan ay ang Camp Chanhae. Malayo-layo nga ito at nag-grab na lang kami papunta doon. Kasi nga ba naman ay walang jeep kasi hindi ito residential area. Excited na nga ako kasi ito na ang pangalawang punta ko. Siguro 8 years ago na ang huli at isa sa gusto kong maranasan ulit dito ay ang kanilang rides. But sad to say, wala na at hindi na naayos. 85 pesos nga ang kanilang entrance fee para sa standard kung kayo ay hindi taga Baguio. Meron silang historical core, the temple na kung saan ay pwede kayo mag-picture-picture dyan sa may mga ulo. Meron silang cemetery of negativism, Bell Amphitheater na kung saan ay hindi ko pa alam kung ano pang meron dito. Historical trail, maganda dito mag-emote, tahimik at payapa. Meron silang secret garden na hindi ko alam kung secret ba talaga at kung garden ba talaga ito. Bell House, pwede kayo mag-picture dito pero bawal galawin. Kung gusto nyo basahin yung mga nakasulat dyan ay pwedeng-pwede para marami pa kayong matutunan. Cut-off period ay 4:30 PM. Pwede kayo bumili dito ng ticket para makapasok kayo. Sa pagpasok nyo ay makikita nyo na agad yung historical core. Nagandahan ako dito kasi nga ba naman tahimik at mukhang payapa kasi wala pa masyadong tao. Perfect dito kapag lalo na kapag maraming mga bulaklak, kapag hitik na talaga kasi nga maganda siyang tingnan. Magandang spot nga din ito kapag gusto nyo mag-picture kasi nga ba naman perfect Instagrammable talaga siya. Meron din sila dito ang Cemetery of Negativism pagpasok mo talaga ng entrance kung saan ay may mga uri ng hayop ang mga nakalibing dito. Gaya na lang ng unggoy na to na si Kanto, Northern Right ba? Ba't ganon? Iba ang nasa isip ko. At ito pa, why didn't I born? Live wondering why? Died for no reason? Sana all ganon. Di niya alam kung kailan siya nabuhay at namatay. Siya nang walang dahilan. At marami pang ang iba. Bell Amphitheater na hindi ko alam kung ano pang meron dito. Hindi na talaga kami umikot pa. Pero kasi parang wala naman ako nakitang kaspesyal. Bell House na maganda ditong tumambay. Pero wag naman masyadong tumagal. Pwede kayong tumambay para magbasa-basa. Pwede nyong tingnan at magpa-picture pero bawal galawin. Napakaganda din dito kasi nga parang nasa hotel ka lang. Perfect ito sa mga gusto din ng pang-aesthetic na picture. Perfect talaga ito para sa inyo. Meron din sila dito ang historical trail. Napakaganda din, mapayapa, tahimik at hindi maingay. Pwede kayo dito mag-selfie, pwede kayo tumambay dito, pwede kayo gumawa ng mga videos, mag-TikTok, kung ano pang gusto nyong gawin. Sarap nga magmuni-muni dito, tahimik at wala masyadong tao. Next naman ay puntahan naman natin ang kanilang secret garden na kung saan ay ito ay secret. Pero ewan ko ba kung talagang secret pa ba ito kasi nga maraming na nakakaalam. At itong secret garden, hindi ko alam kung bakit ba ito tinawag na garden kasi nga wala naman ako makitang mga garden. Konti lang yung mga nagiging bulaklak dito. Pero balay mo, soon, dadadagan na nila. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa mga mapuno, ay perfect para ito sa iyo yung Camp Chanhae. Pero naman sana, balang araw ay ma-improve na nila ito at dadadagan na ng maraming bulaklak. Next naman nating pupuntahan itong Bell Amphitheater. Dito pa rin naman yan sa Camp Chanhae. Pero hindi ko talaga maalala o kung ano mang meron ka-special dito. Siguro i-rate natin ito ang buong Camp Chanhae ng 8 out of 10. Kasi nga ba naman siguro nag-expect ako na merong rides. Pero kung ako itatanungin kung babalikan ko siya, siguro hindi na. Babalikan ko na lang kapag magkakaroon na ulit ng rides. Next sa itinerary natin ay ang Mines View. From Camp Chanhae kami ulit
10 pesos lang ang entrance fee kapag 13 years old and above, 5 pesos naman sa 3 to 12 years old, and free naman sa 2 years old and below. May mga bilihan na din pala dito mga pasalubong at marami din pagkaing tinda. Dito nga ay nalala ko na ito ay dating restaurant, ngayon ay wala na. May mga nagtitinda din pala dito mga bulaklak. At kapag nandito kayo, ay recommend ko na dapat maitry yung magsuot ng kanilang Cordilleras attire at sumakay sa kabayo. Ewan ko ba, iba ang saya na na-feel ko. Puntahan nga natin itong kanilang deck view. Grabe, ang daming tao. Hirap makakuha ng magandang spot para makapagpa-picture. Sa dami ba namang tao? Tsaka nagkataon din na merong field trip ata ito yung mga estudyante na galing sa ibang bansa. Tsaka dami din mga turista. Kaya kung i-rate ko siya, 8 out of 10. Nagustuhan ko naman dito, kaso nga lang dahil sa sobrang daming tao ay napaka-crowded na. Next sa ating destinasyon ay ang ride park. Kapag galing kayo ng Mines View, pwede kayo sumakay ng jeep. Pwede kayo magtanong kung dadaan ng ride park. 13 pesos lang naman ang bayad sa jeep. Pagbaba nyo, kunting lakad lang at makikita nyo itong taas na hagdan. Nakakapagod siya sobra. Pag akit nyo, marating nyo na rin yung ride park. Di na rin ako masyado umikot yan, kaya hindi ko siya marirate. Free entrance nga lang to. Bumili na din ako ng ice cream worth 50 pesos. Kunting lakad pagtawid mo sa parang castle na to ay ang right pan. Free entrance nga lang dito. Sobrang ganda dito at mag-walking lalo na kapag hapon. Dito nga din nag-shooting yung incognito pagkakaalam ko. Sobrang ganda nga din ng kanilang pa-fountain. Parang mga nasayaw na makita nila ako. At mula sa di kalayuan ay matatanaw mo na rin yung The Mansion. Open na pala ang gate at binuksan na siya sa publiko. Di kasi hanggang gate lang dati. Pero ngayon ay pwede na pumasok, pero hanggang gate pa rin naman. Bawal pumasok sa pinakaloob. Alam ko pwede, pero kailangan mo magpabook ng reservation. At alam ko, walang bayad yun. At kung i-rate natin siya, 10 out of 10. Wala nga din bayad ang entrance dito. Lingon ka lang dito pakaliwa, kung nakatingin ka sa right pan, lalakbayin mo lang to, dediretso ka hanggang sa makita mo na yung Botanical Garden. 100 pesos nga lang din yung kanilang entrance fee, pero sa non-resident at 50 pesos naman kung taga Baguio ka. Stop nyo na muna yung video at screenshot. Marami nga ako napapanood na video na ang sabi ay babalikan at babalikan nila ito at sarap daw mag-emote. Kaya ito na nga at ating alamin. Akala ko nga nung una maliit lang pero sobrang malaki pala. Guide nyo na din ito. Ganito pala siya kalaki. Dito nga kami tumagal. Siguro nakalagpas 1 hour kami pero di pa rin namin natapos ikutin. Sarap nga mag-relax dito at tumambay, tahimik at tanging maririnig mo ay huni na mga hayop at musika na sarap sa tenga. Tama nga sila na may jowa ka man or wala. Dapat mapuntahan mo to at makapag-emote or makapag-relax. If mahilig ka mag-adventure, mahilig sa puno at mga bulaklak ay para ito sa'yo. Gagawan ko nga ng separate vlog itong Botanical Garden at kung i-rate natin siya 1 million over 10. Sobrang ganda kasi at babalikan ko to. Sa sobrang laki ba naman ito, isang oras mo ay hindi kaya. Sobrang worth it talaga dito. Next sa ating destinasyon ay ang Strawberry Farm. From Bornham Park, punta lang kayo sa Rizal Park. Magkalapit lang sila. Pag nasa Rizal Park na, may makikita kang mga jeep sa San Fernando G. Bautista Drive. Magtanong ka na lang kung paano papunta o makakadaan ba ng Strawberry Farm. Mahilig ka kasi magtanong, gaya ng tanungin mo yung taong mahal mo kung mahal ka ba niya. 16 pesos nga ang pamasahe isa kapag galing Bornham Park papuntang Strawberry Farm. At pag nakita mo tong arko na Welcome to La Trinidad, ay malapit ka na sa katotohanan na hindi ka nga mahal. Madadaanan dito yung Bell Church at Valley of Colors. Pwede naman kayo bumaba kapag nasa arko na kayo ng Welcome to La Trinidad. Katabi niya lang yung Bell Church tapos walking distance lang sa Valley of Colors. Kaso kami, inuna namin napuntahan yung Strawberry Farm. Kapag nakita nyo na itong school na Welcome to ASCO SN, ay makikita kayong signboard na tinuturo yung Strawberry Farm. Tawid ka lang tapos diretsuhan mo lang ito, makikita mo na ang halaga mo. Sa kanan nito ay makikita mo yung Strawberry Farm. Walang bayad pala dito ang entrance, pero alam ko, not sure lang ha kung may bayad ng entrance kapag mag-strawberry picking o yun na yung bayad mo kapag nasa strawberry picking ka kasi nga ito ay kikiluhin. Akala nga namin maraming bunga kaso nga lang daw ay off-season kaya hindi kami nakapag-strawberry picking. Nag-ikot-ikot muna kami dito. Kung gusto nyo ng pampasalubong ay marami dito. Suggest ko na dito na kayo bumili ng pampasalubong dahil sa sobrang mura at makakahingi pa kayo ng tawad. Gaya ng paghingi nyo ng tawad
pinapatawad niya sa'yo. Marami nga din sila dito mga binebentang pagkain at napabili din ulit ako ng strawberry ice cream tapos napabili din kami ng mga gulay. 150 pa naman itong chop suey na nakaset na. Tapos meron pang free pipino at bumili din kami ng green beans at patatas, 75 pesos each yung bawat balot at i-rate nga natin siya 10 out of 10 na din. Kahit walang strawberry picking ay masaya pa rin naman ako dito. Pagkatapos ay nag-jeep kami ulit at bumaba kami ng Valley of Colors. Grabe, sobrang ganda dito at na-amaze ako. Sarap sa mata, sarap pagmasdan. Napaka-colorful niya, gaya ng pagdating niya sa buhay mo. Free nga dito magpa-picture, just donation. Rate na natin to, 1,000 over 10. Nagandahan talaga kasi ako ng sobra. Lalo na kapag nandito kayo sa tulay. Sa right side naman, kunting lakad hanggang sa marating mo na itong Welcome to Baguio at Welcome to La Trinidad na signboard. Katabi niya kasi yung Bell Church. Second time ko na nga rin dito at 20 pesos lang ang entrance fee. Maganda, malaki at ito na naman tayo sa akyatan. Dahil nga pagod na kami, di na namin tinuloy yung pag-akyat. Ewan ko ba sa lugar na to, halos lahat walking distance pero mapapagod ka kasi nga ba naman yung walking distance nila paakyat pababa pero nakaka-enjoy. Next ay ang Igorot Stone Kingdom. Galing nga kami sa SM Baguio, kakatapos lang namin kumain. Yung mga sakayan papunta doon ay nasa Burnham Park, kaso nga lang ay tinamad na kami pumunta. Walking distance lang din naman kasi, kaso nga lang ay pababa at nakakapagod. Kaya kami ay nag-grab na lang. Pagdating nga namin ay mafag at naambon. Sobrang lamig talaga dito kasi nga ba naman ay nasa pinakatuktok itong Igorot Stone Kingdom. Ang entrance fee ay 130 pesos para sa adult at 100 pesos naman sa 4 to 12 years old at mga PWD at senior but need with ID. Maganda dito at nakikita ko lang ito dati sa TikTok. Malawak nga din siya at sobrang taas nga din at nakakalula. Puro bato yung nandito sa kabila at yung kabila naman is andun yung food court nila at yung view deck. Not sure kung anong tawag dito sa kabila. Hindi na kasi siya yung mga bato. Maganda dito. At ito ang kanilang tinatawag na hep hep hooray. At nakikita ko lang din ito dito sa TikTok at dito sila sumisigaw. Rate na natin siya 10 out of 10. Worth it naman yung entrance fee. At isa nga sa nagustuhan ko dito ay ang kanilang Igorot Gold Mine. Natutuwa ako dito at the same time ay natatakot kasi nga ba naman para ako na sa movie na pumasok sa isang tunnel at pagdating dun sa dulo ay merong halimaw or isang killer na papatayin at kung kayo ay makapunta ng Igorot Stone Kingdom ay dapat mapuntahan at mapasukan nyo itong tunnel na ito. Ako na yung nagsasabi na napaka worth it dito. Pagdating sa gabi ay nagplano na kami na mag Burnham Park pag galing ka ng Baguio City. Dito sa parking area sa likod harap ng University of the Cordilleras. Yung kabila is andun yung terminal ng bus, so dito tayo dadaan sa kabila. Diretsuhin mo lang ito at makikita mo itong overpass. Baba ka lang ng onte tapos diretsuhin mo na. Diretso ka lang hanggang sa makita mo itong gasoline station. Tawid ka lang hanggang sa makita mo itong Welcome to Burnham Park. Yung gilid na pala itong daanan na ito pala yung magiging night market mamaya. Pagpasok na namin, may mga nakakosyom na Pokemon, tapos dumiretso na kami sa biking. Nagbike na nga kami. Yung fee ay depende sa kung anong bike na yung sasakyan mo. Yung sa amin, itong Alas Sikat na may isang sakay. Nahirapan nga ako dito at nanibago. Matagal na kasi akong hindi nagbabike. Itong si Mark ay enjoy na enjoy sa kanyang pagbabike. 30 minutes nga lang ito kaya sinulit na namin. Masaya siya, promise gawin kapag andito kayo sa may Baguio. Rate na natin 10,000 over 10. Nag-enjoy kahit 30 minutes lang. Pagkatapos namin dito ay nag-ikot na lang kami habang naghihintay ng 9 p.m. kasi doon pa lang mag-o-open ang kanilang night market. At sa pag-iikot nga namin ay meron nag-o-offer dito ng masahe at may mga open pa rin palang mga boating pero hindi na namin tinry. Balak sana namin mag-swan kaso close na. Nung nag 9 p.m. na nga ay pinuntahan na namin itong night market. Katabi lang naman niya yung Burnham Park. Tanong-tanong na lang din kayo kung saan banda yung night market. At kapag nakita nyo itong Brett Baguio at yung kabila, yung restaurant na Ganza, tawid lang kayo at sa gilid noon, nandun na yung night market. Dito sa side ay puro mga pagkain. Sobrang dami nga at napabili kami dito ng shake. Try nyo itong strawberry, masarap siya. At sinubukan na nga rin namin itong grilled balot. First time kong kumain, pero
never again. Or sadyang hindi ito masarap kainin, itong aming kinain na balot. Kasi nga ba naman hindi ko na nalasahan yung grilled. Tanging yung chili oil lang. Tapos kumain na rin kami ng barbecue. At hindi rin siya masarap. Ewan ko ba, yung pagkaluto ba, o yung marinated, o yung sauce ba na nilagay dito. Kaya dito sa night market, based lang sa mga kinain ko, 7 out of 10 na. Hindi kasi ako nasarapan sa mga pagkain na aking kinain. Next, at sa kabila naman ay andito ang kanilang bilihan ng mga damit, sapatos, lahat ng pasalubong, kitchen at mga ukay-ukay. Bumili na din kami dito ng t-shirt as a remembrance. Pero suggest ko, kung kayo ay bibili ng kitchen, damit at kung may mga bala kayong pampasalubong, ay mas maganda sa Strawberry Farm na lang. Huwag na lang kayo dito bumili. Hindi sa pag-ano-ano ha. Kung pupunta lang din naman kayo ng Strawberry Farm, doon na lang kayo bumili. Napakamura pa. Pwede pa kayo makahingi ng tawad. Kasi nga, meron ako dito nakita, 400 pesos sa Strawberry Farm, 200 plus lang at pwede pa kayo makahingi ng tawad. At dito nga ay nakapag-picture pa nga tayo dito kay Pokemon. Ito yung kanina na pagdating namin galing SM Baguio papuntang Bornham pa. Kaya mga kapalangga, if nagbabala kayo mag-Baguio, save nyo na to. At least may idea kayo. Kaya mga kapalangga, sa susunod kong video at gala, ako'y naman ulit yung samahan para mapuntahan at matikman ang mga nag-viral na lugar at masasarap na pagkain. Hanggang sa muli, this is Alexis Malinaw Hinabata at your service!